Good afternoon po or good morning pa rin mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is August 19, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa mga Bocado Street corner ng Dalanghita Street, San Juan. San Juan, Cainta Rizal, at dadalhin po natin sa Highland Coffee, ECPT, Atlan, Century Public Tower, 4th Avenue, 30th Street, Taguig, sa may bandang BGC Taguig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala kong kinalaman ng channel na ito at wala kong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala kong pinapatungkulan sa labas. Alam mo, sampung piso na. Ako na lang. Kung bibili ko, initip ko eh. Masarap na yun. In 20 meters, turn right onto Valley View Avenue. Ang iwan eh. Continue for 100 meters, then turn right onto Avocado Drive. In 80 meters, turn right onto Avocado Drive. In 40 meters, turn right. In 100 meters, you will arrive at your destination. Ito. You have arrived at your destination. Good morning po. Ay, one way po to. Saan pong tagos natin? Dito po or dito na lang po sa swimming pool. Ano na lang natin dyan. Ito? Aba. Hmm? Parang wala naman yata yung daily ko siya. Meron pa. Pababa.
turn right onto Ortigas Avenue Extension. In 200 meters, turn right at the traffic light. In 100 meters, turn right at the traffic light. Continue on Ortigas Avenue Extension for 5 kilometers.
upgrade warning level sa Bataan, ilang bahagi ng Capanes, ilang bahagi ng Cavite, ilang bahagi ng Batangas, ilang bahagi ng Pampanga, maging na rin sa Bulacan, kung saan ay seryoso ang mga pagbaha sa mga flood prone areas. Nakataas naman ang orange warning level sa Metro Manila, kasama na ang ilang bahagi ng Capanes, Cavite, Batangas, Tacloban, Pampanga, Bulacan, Laguna, Nueva Ecija at Rizal, kung saan pwedeng magdulot sa mga pagbaha sa mga mababang lugar o sa mga flood prone areas. Nakataas naman ang yellow warning level sa ilang bahagi pa ng Nueva Ecija, ilang bahagi ng Pampanga, Rizal, maging na rin sa Laguna, Bulacan at Batangas, kung saan pwedeng magdulot sa mga pagbaha sa mga flood prone areas. Dahil dito, pinapayungan ng pag-asa ang publiko at mga disaster risk reduction and management officers na patuloy na mag-monitor sa lagay ng panahon at may ilalabas nila na panibagong babala mamaya sa lalo at hapon. Siya naman si David Park, Regional Police, Mating Ako. Parkway Village 6, ato ng Geraldine at City at Doña Imelda. Kayo na rin sa bahagi ng Barangay Makampong, Barangay Siena at Barangay San Domingo. Sa ngayon, patuloy na umuupa ang baha. Hanap po ay nalugar. Kita na lang sa first alarm sa Marikina River kanina alas 9 ng umaga. Yan ay makarang umabot na sa 5 metro ang atas ng tubig. Sinasabing po, nangangumulo nito ng paghahanda ng pagkita sa mga residente na natira sa mabababang lugar sa Marikina. Napapakila naman ang tulong sa pamahalaan ng San Juan at Mandaluyong City para sa dredging ng San Juan River. Ayon kay Mandaluyong Mayor Menchi Avalos, ang ng San Juan River ay walang nilalabasan ng tubig sa ilan kung may nagkakaroon ng pagbaha. Kung malaliman na o malaliman, ano ang nailog o malalaliman ano ang ilog ay matutunan nito ang pagbaha sa ilang barangay. Inaman naman ni San Juan Mayor Francis Zamuran at Santiago National Congress, itidang ay nagpapalagay para makakuha ng puno ang dredging sa San Juan Continue River. for 500 meters, then keep left at the full water Ortigas C5 flyover. Ang nakamakiwas sa dredging ng San Juan River ay papatin ng ni Zamuran sa Metro Manila Council ang kanyang sinig. Matatandaan niya sa kapisagan ng malakas na ulan tulad ng habagat nitong August 17. Umabot sa critical level ang San Juan River na nagkabaha sa ilang bahagi ng Quezon City, San Juan City at Mandaluyong City. Malaking gastong nagperwisyo maging sa pamahalaan ng basura na inaano sa mga daluyan ng tubig. Ay kay DPWH Secretary Nenong Ito, hindi ito dahilan lamang ng mga In estero 200 meters, keep left at the full, then in 100 meters, make a slight left. sa kahabaan ng North Boulevard, kung saan apat na pinatira na nakalimutan ng mga punto ni Dito ang mas mahal at matagal In 100 meters, keep left at the full. para sa pagbili ng mga bagong bomba. Kanina nag-inspeksyon ng kalihim sa Remedios Pumping Station kung saan naglagay ng 2 bagong pump ang DPWH. Ito ang papalit sa produksyon na patuloy na tinuturi matapos makahingo ng basura. In 80 meters, make a slight left onto Rodriguez Junior Avenue towards McCarthy. Pero na maaaring ma-stranded tulad ng pag-ulan. Sa abiso ng Philippine Coast Guard, umaabot sa 27 sasakyan. Continue towards McCarthy for 2 kilometers. Sa libreng sakay sa 11 ruta sa Metro Manila hanggang mamayang alas 8
Continue straight at this traffic light. Continue straight at the first traffic light. Then, in 700 meters, keep left at the full. Nadagdagan pa ang bilang ng mga napakulat na nasa dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Baybay at pinalakas na habagat. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umabot na sa 27 ang mga napaulat na nasawi. Pinakamarami mula sa Benguet na may 15 individual na pawang dahil sa pagbuo ng lupa, habang 13 ang napaulat na nasawi sa Rizal at Batangas. Meron ding 2 napaulat na nasawi sa Caloocan City at isa sa La Union, Quezon, Oriental Mindoro at Negros Occidental. Dagdag pa ng NDRRMC, 17 ang napakulat na nakasal at isa ang napakulat na nawawala. Samantala umabot naman sa 1.5 milyon na pamilya o kapag na individual. Sa ibang bahagi ng bansa ang apektado ng mga Continue for 500 meters, then keep left at the full onto C5 passing Boulevard flyover towards Global City. Wala naman palang parang kamay o yung gilpad na tinatawag para magsuporta sa gilid ng kalsada. Pero mga tulay na babagsak, dapat yun isa-isa balikan sa abunin yung kontrakto, abunin yung DPWH official, abunin kung sino politiko yun nagsusupport ng mga kontraktor bilang kontraktor. Senador, maaaring manawagan sa samahan ng mga civil engineer na pumilo sa tumulong na rin sa pag-inspeksyon sa mga maanumalyang proyekto. In 200 meters, keep left at the full onto C5 passing Boulevard flyover towards Global City. In 100 meters, keep left at the full. Samantala, inindinig Lacson na dapat tuloy-tuloy at may sistema ang master plan sa flood control project kahit nagpalit na ng administrasyon para hindi nasasayang ang pondo. Dapat really, dapat nag-approve ng mga administration yung plano. Kung ito'y maayos, Continue on C5 passing Boulevard flyover towards Global City for 2 kilometers. pero nonsense yung parang basic na master plan kung paano gusto natin yung problema ng pagbaha. Dinig ni Senador Panfilo Lacson. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng tanggapan ni Senador Panfilo Lacson sa Office ng Input Kaugnayan sa umano'y manumalyang proyektong pang-infrastruktura. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng kanyang tanggapan ng mga dokumento at ebidensya kaugnay rito. Tuloy-tuloy din umano ang investigasyon ng Ombudsman kung saan nag-issue na ito ng subpoena sa DPWH para makuha ang mga records kaugnay sa proyekto.
sinubuha lahat yung mga record sa tagiig. At yung PRD, nagpadala na rin ng kanilang yung bronze shot, 8 reclamation sites. Out of the 8, isa yung completed na. So yung kinadasin ni Senator Ana Cayetano na pinatayuan nila ng mga park at saka multipurpose yata. Pero 7 ongoing pa. Sabi rin ni Lacson na umaabot na sa 85 hektarya ang lawak ng naligid na bahagi ng bansa. Ang mga lawak doon, tatakpan doon. Eh, sabi nila, control daw yun. Hindi lalo magbabahan. Tinakpan mo yung lake eh. Ano mag-inspect? At saka walang service, sila kasama dito. Instead na yung Laguna Lake, tinakpan mo pa. Yung mga hindi pa inabot ng tabak, lalo masikip yun, di ba? Lalo malatapakan magagaya ng lupa sa ilalim. At saka walang katapos yun eh, kasi kung wala kang permit, eh wala kang regulasyon. Kung hanggang saan mo tatapusin yung inaabot ka ng buong Laguna Lake, pwede mo takpan, wala kang permit eh. Nanatiling ni Senador Panfilo Lacson. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Lokal na pamahalaan ng Parañaque, sinutulong ang paglalagay ng floodgate at pumping station sa lungsod. Ang babalik si Pamela Adriano. Pamela, Nakikita ng lokal na pamahalaan ng Parañaque City ang floodgate at pumping station bilang pangmatagalang solusyon sa baha. Ayon sa Parañaque Public Information Office, itinutulong ni Parañaque Mayor Edwin Olivares ang pag-install o paglalagay ng floodgate at pumping station para hindi na maulit ang pagbabara ng mga basura na nagre-resulta sa pagbaha. Ayon pa sa Parañaque PIO, inalakay na mga inisyal na plano kaugnay nito kina Pangulong Bongbong Marcos, DPWH Secretary Vince Dizon at MMDA Chairman Don Artes noong ininstruksyon ng clearing operation ng mga basurang bumara sa Baclaran Water Channel noong nakaraang linggo. Plano umanong itayo ang floodgate sa pagitan ng Barangay Don Galo at Barangay La Huerta para mapigilan ang mga basura na dumalo sa Parañaque River mula sa Manila Bay na tuwing may high tide at malakas ang basura. Ako si Pamela Adriano, nag-release sa Radyo sa Bumi, Balita ko to. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. ang kabayaran. Habang pabalik ng super balita sa tanghali nationwide, muli siya patuloy na nangangalap ng ebidensya kaugnay na paumalis sa Ateneo de Zamboanga University. Aktual ang eskwelahan at mga opisyal ng lokal na pamahalaan, inulog ni DepEd Secretary Sani Angara. Mga opisyal ng lima aralan ay mananagutan sa pagkakawa ng krimen ng estudyante habang nasa kanilang kustudiya. Ayon sa Kokopea, ang secondary teachers tinulong na palapasin ang proteksyon sa mga guro sa pagdidisiplina ng mga estudyante. Ang pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act na nagtatakda na 15 taong gulang ang age of criminal liability, itinasasama na sa mga prioridad ng Senado. Yan! At ibabang balita sa pagbabalik ng Super Balita sa Tanghali nationwide. Ang Super Balita sa Tanghali hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang alas 12:30 ng hapon. Mapapakinggan na rin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Napamagitan po yan ng Super Radio Cebu, Super Radio Davao, Super Radio Iloilo, Super Radio Palawan at Super Radio General Santos. Oras, mga kapuso, alas 11:52 ng tanghali, labanan ng venue. Dapat totoo. Keep left and continue straight. Continue for 500 meters, then make a slight right into 32nd Street towards Bonifacio Global City. Ang mga balita nakaka-apekto sa ating lipunan at In 400 meters, make a slight right onto 32nd Street towards Bonifacio Global City. walang pinipiligan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. In 100 meters, make a slight right. Nakatani at wasak kapantay. CNA Radio pa rin ang number 1 ng July. Ayon sa ACB Wilson Media Research, number 1 sa AM station ang Continue Super for Radio 1 kilometer, then turn left onto Fifth Avenue towards High School. ng 50
95.3% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong Continue straight at this traffic light. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Solid number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Sa ikawanong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Ito ang Super Balita sa Tanghali, Nationwide. 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kampo ni Vice President Sara Duterte maghahain ng motion to consolidate kaugnay sa dalawang reklamong perjury laban kay Ramil Bandiaga. Pamela Adriano sa detalye. Pamela. Maghahain ng puso sa consolidate ang kampo ni Vice President Sara Continue Duterte straight at this ngayong araw, traffic light. kaugnay sa inihaing perjury complaint laban kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dating lead o kasma ng Presidente. Kaugnay ito ng pag-amin ni Madriaga na siya ay nag-deliver umano ng malaking halaga ng pera para sa mga Duterte at pagsasabi na ang kampanya ng Presidente ay pinautuhan ng pogo. Ayon sa National Council, Duterte at si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. submitted for resolution na ang unang perjury complaint na inihain noong Marso. Matatandang ang ikalawang reklamong perjury naman ay inihain noong Lunes sa City Prosecutor's Office sa Taguig. Iit ni Panelo, malakas ang kanilang mga reklamo. Kaya kapag dinismiss, may magic anyang nangyari. Dagdag pa niya, unlimited ang para nila laban kay Madriaga. Kaya may mga susunod pa silang ilalabas sa mga ebidensya laban sa mga anyay na sinungalingan ni Madriaga. Sinabi pa ni Panelo na in good spirits naman ang Vice-Presidente. Nauna ng pinagdaanan ni Vice President Duterte ang mga nabanggit na aligasyon ni Madriaga laban sa kanya. Ako si Pamela Adriano, Super Radio, sa Uwi, balik ang totoo. Continue straight at this traffic light. Nationwide. Dahil mga balita, suspendido ang klase sa lahat ng paaralan sa Zamboanga City ngayong araw bilang makikisa sa Day of Mourning. Nagkaroon ng pamamaril kahapon sa Ateneo de Zamboanga University. Kasabay nito pinaabot ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga ang kanilang pakikidalamhati sa nangyari sa naturang universidad. At tuloy din umano ang investigasyon ng Police Criminal Continue Office straight to 9 the first Presidente traffic kung light. saan Then, at the nagkasagawa second sila traffic ng light, turn backtracking left. sa nangyaring pamamaril ng isang grade 8 student. At wala na inaalam ay kung paano naipasok ang armas na ginamit sa pamamaril at kung mayroon pang nakakaalam sa plano ng namaril na estudyante. Sa inisyal malungkulan, may pinusterya ang grade 8 student ng classroom na kanyang pinuntahan. Samantala ng ipagpulong si Education Secretary Sonny Andara sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga Head to City left at post lane, pamunuan ng then in Ateneo de 100 Zamboanga meters, turn left University. at the traffic light. Ay, Lupao Maril, sa nasabing eskwelahan ay kinisonggi naman ng dalawang estudyante. Sa abiso mula kay Den Legazpi, Chief ng Media Relations ng DepEd, nasa Zamboanga City ang kalihim. Samantala, nakatakda ring bisitahin ni Andara ang mga estudyanteng isinugod sa ospital doon matapos ang pamamaril. Una na nagpahayag ng
ipagkabahala ang DepEd sa nangyari sa naturang paaralan. Nagpahayag na din sila ng kahandaang tumulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at mga tauhan ng paaralan. Patuloy naman pang nangangalap ng ebidensya ang autoridad kaugnay ng insidente ng pamamril sa Ateneo de Zamboanga University sa lungsod ng Zamboanga kahapon ng umaga na kinamatay ng 2 estudyante. Ayon kay Police Major Shalami Chang, Information Officer ng Police Regional Office 9, isang Special Investigation Task Group ang binuo para tutukan ang kaso. Ayaw po natin na magmadaliin yung proseso ng pag-file kasi nasa-sacrifice natin kumbaga yung integridad ng kaso. So, as of this time, sir, nangangala pa po kami. And we do believe na in due time, sir, makakapag-file po tayo ng kaso sa mga tao na liable, yung mga nagkaroon ng lapses, security man, sa may-ari man ng baril, o sino man po yung nagkaroon ng pagkukulang or negligence na nag-cause sa pangyayari. Nakikipag-ugnayan na rin ng pulisya sa pamilya ng namaril na estudyante. Ilinaw din ni Police Major Chang na 2 pistol ang na-recover nila sa crime scene. Clarification ko lang po is 2 pistol po yung na-recover natin sa area. 2 pistol. Pero yung sa isa daw parang may conversion kit. Kaya nagbukas ng rifle, ano po? Yes po, sir. Ang tawag po natin dyan is Ronnie kit or sa simpleng salita po. Ito po ay parang accessory na para magbuka siya. Siguro kaya po iniisip ng karamihan na long firearm. Klaruhin lang po natin na 2 pistol po yung na-recover. Ang dinig ni Police Major Shalami Chang, Information Officer ng Police Regional Office 9. Pinasasama ni Senador Francis Escudero sa mga prioridad ng Senado ang pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act o ang batas na nagtatakda na 15 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility. Ay kay Senator Escudero, kailangan ng pagtuunan ang pag-amyenda sa nasabing batas bunsod na magkakasunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Yan ay kahit mabigat ang trabaho sa ngayon ng Senado dahil sa isinasagawa nilang impeachment trial at sa pila ng mga panukalang batas na kanilang minamadali. Nakasaad na sa nasabing batas na meron ng mga mekanismo para sa accountability o pagpapanakot at sa pagsasailalim sa rehabilitasyon sa mga menor de edad na lumabag sa batas. Pero katungkulan nilang mga mambabatas na tukuyin at ayusin ang mga puwang sa implementasyon nito. Kailangan na niya itong bilisan sa mamamayan, lalo na sa mga kabataan. At dapat maging bukas na ang mga mambabatas sa anumang pagbabago kung hindi na tumutugon sa mga pangangailangan ng panahon. Isa na bang resolusyon ang inihain sa Kamara na layong imbestigahan ang trahedya sa Ateneo de Zamboanga University na ikinamatay ng 2 estudyante kabilang na ang menor de edad na namaril. Nakasaad sa House Resolution 1379 ang kapila ni Zamboanga City 1st District Representative Katrina Tuatay sa kaukulang komite ng kapulungan na magdaos sa malalimang Into right pagsiyagan next lane, in then aid of 100 meters, legislation turn right para at the malaman ang traffic light. katotohanan sa insidente at matukoy kung paano mapapalakas sa kaligtasan at seguridad sa mga paaralan. Pinatututukan din ang pagkakaroon ng maayos na pagtatago sa mga baril at access control sa hanay ng mga bata at accountability tracing at reporting measures. Ngayon din ang pagpapatibay sa mental health at psychosocial intervention programs at mapalakas ang mekanismo laban sa bullying, harassment at iba pang babalang tanda ng karahasan. Tinutulong din ang mababatas sa palakasin ng information sharing at koordinasyon ng mga paaralan at bumuo ng isang komprehensibong pambansang framework para mapigilan ang mga karahasan sa mga eskwelahan para sa proteksyon ng mga mag-aaral, guro, personnel at iba pang miyembro ng educational communities. Super balita sa tanghali, nationwide. PIL Secretary John Vic Remulla nanawagan sa Kongreso na magpasa ng batas laban sa mga pabayang gun owner. Mark Makalalad, paso. Iginiit ni Department of Interior Local Government Secretary John Vic Remulla na dapat ay magkaroon ng mahigpit na batas laban sa mga pabayang gun owner. May matapos ang pamamarita sa Ateneo de Zamboanga University sa Salida ng Estudyante. Sa press briefings, ang promise na rin ni Remulla na sa ngayon ay ang liability ng gun owner ay parang nagpahiram ng kotse at yung owner ay nakasagasa na parang reckless imprudence. Marami din sa Kongreso ang iyandahan ang Republic Act 8294 for Robin Padilla Law at gawin ng data po ng pagbabayari ng used firearms
dahil nagagamit ito sa iba't ibang mga krimen. Nanawagan din siya na panagutin ang mga retired Air Forcers tulad ng mga pulis at ang sakaling mawala ang kanilang mga armas at magamit ito sa krimen. Samantala sinabi ni Rimulya na bagaman hindi pa kumpirmado, may mga impormasyon umanong na-influensahan din ng larong roadblock ang suspect sa pamamalit. Dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon, inahan din ang motibo na nagtulak sa dati para gumawa ng krimen dahil muna itinitigan din ng bullying. Pero nagpanyari niya, hindi na inspeksyon ng baril na ginamit ng suspect dahil galing ito sa In 60 pagkakyan meters, ng kanyang ama turn right, na then in 20 meters, you will Sa arrive at your ay destination. nag-drive din na ng pamamalit sa website na watchpeople.com. Samantala, yun naman yung Pinto Chief Police General Jose Melencio Natales Jr. ang hanagahan ng pagbura sa social media ng video ng pamamalit sa Ateneo. Hindi kasi ito Have kapitan arrived at ng your TV at destination. television na may rated tulad Ito ba, no? ng paritang guidance kung kaya dito na sa sana at pwedeng Ingat po. God bless po, ma'am. Ako sa Salamat po. pangalan ng Survey sa radyo. DWD, Pakistan, totoo. Super balita sa tanghali. Nationwide. Gagawin ng buwanan ng pag-iinspeksyon at inventaryo ng Bureau of Customs sa mga armas ng kanilang mga tauhan. Yan ang kinumpirma ni Attorney Chris Noel Bendio, tagapagsalita ng Bureau of Customs. Kaugnay na rin sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan ginamit na estudyante sa krimen ang baril ng ama na nagtatrabaho sa customs. Sila po tayo ng panibagong memorandum kasi po dati ang inventory yung ginagawa po natin at pag-check sa ating customs police ay quarterly ginagawa. Ngayon po, gagawin po itong monthly at personal appearance po, bearing the firearms with proof of compliance po dito sa ating sinasabing requirements sa ilalim ng ating batas na dapat po may gun vault at lock container ang kalalagyan ng mga baril natin at nang sa ganun po hindi po ma-access ng ating minors or sino pa man po hindi autorisado may access sa mga baril na ito. Sinabi ni Bendio na naitigil na nila ang suspension order sa kanilang tauhan bagaman hindi pa ito nakakausap tungkol sa kaso. Ano po kasi sa kanilang sa kanilang religion, ito po ay very crucial time na kailangan pong settle kaagad na mayapa nilang alam mo. So, very grieving period pa po ito at hindi pa po nagkakaroon ng pag-uusap patungkol sa detalye ng kaso. Although, meron po mga preliminary reports at yun nga po, na-serve na po sa kanya yung kanyang preventive suspension at relief order. Pinili ni Attorney Chris Noel Bendio, tagapagsalita ng Bureau of Customs. Masinikpitan pa ng Ateneo de Davao University ang seguridad sa tatlong school campus ito matapos ang insidente ng pangmaril sa loob ng paaralan ng Ateneo de Zamboanga kahapon. Sa opisyal na pahayag ng universidad, agad na nagpatupad ng heightened alert at hinigpitan ang inspeksyon ng mga bag gamit ang metal detector sa lahat ng entry points. Nagdagdag rin umano ng mga security personnel at patuloy na nakikipag-ugnayan sa Davao City Police Office para sa presensya ng mga mobile police sa labas ng kanilang paaralan. Inaasahan din ang mahabang pila sa mga gates dahil na rin sa mahigpit na inspeksyon. Sa ngayon, nag-deploy din ng karagdagang tauhan ang Davao City Police Office. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. Kabilang na